Nagtataranta naman po si Biancy. Iba pa rin sa mga pinupuntahan sa Manila, no? Nakikita ko lang sa TV. Nakikita mo sa TV ganito? Ang ganda, no? Iba pa rin pala pag iba pa. Ang linis, ang ganda. Dito tayo, ganda lang. So yun, good morning, good afternoon, and syempre good evening ko sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. After 5 days guys na hindi tayo nakapaggawa ng reaction, ay muli tayo nagbabalik. Medyo naging busy kaya pagpasensya na po ninyo guys kung meron pong nag-aabang dyan sa ating mga reaction, kagaya nga po ng mga nababasa ko sa comment, and pasensya na talaga. And di bali guys, at tutuloy-tuloy na natin to. And alam kong natutuwa kayo at talagang excited sa mga nangyayari sa buhay ni Biancy ngayon guys. No? And syempre alam ko naman na alam ninyo, nakasubaybay kayo palagi sa mga uploads ni na Kalinga Prab, ni na Kuya Vile regarding sa mga nangyayari sa Hong Kong. And guys, actually ako din napapanood ko, hindi ko lang nagagawan ng reaction, kaya nandito tayo muli. And shout out po muna sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters, and ganoon na rin po sa aking mga subscribers. So yan, shout out po sa inyo lahat at samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito guys. And syempre, no, huwag po natin kakalimutan, suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, Kalingap Prab, and Ma'am Jackie, at sa lahat na rin po ng mga Kalingap partners. Ganoon na rin po sa mga reactors guys. So let's go! Yes, sir. Gusto Biancy, kinabahan ka ba? Kinabahan po akong konti. Napunta pa sa'yo yung natapat pa sa'yo yung medyo masungit na na officer. Grabe guys, no? Talagang bang nabinyagan talaga yung unang beses na paglabas ni Biancy sa bansa natin, na Pilipinas, no? At talagang sa dinabi-dami po ng mga immigration officers, doon pa siya natapat talaga sa masungit. Siyempre guys, hindi talaga nawawala yun eh. Actually, naranasan ko na rin yan minsan dati nung lumalabas pa ako at nag-work sa ibang bansa, no? And I'm sure sa mga OFW dito, nakaranas na rin po kayo kahit pa paano ng mga ganyang officers dito sa Pilipinas, di ba? Talagang napakasusungit, karamihan nga po eh. Di ba? Kunti lang po yung mababait dyan. And of course, yun nga lang, talagang nahinaan lang yata sa boses ni Biancy. Alam naman po natin na talagang sadyang mahina po yung boses ni Biancy. Kaya siguro siya napagsumitan. So yun guys, and ganun na rin po si Kalingap Edo, no? Talagang muntik na rin sumablay. And panoorin po natin guys at kapansin-pansin na si Biancy ay nalungkot nung ibinalita nga po nung kapatid ni Kalingap Prab na medyo sumabit si Kalingap Edu, ay nalungkot si Biancy. Tuloy po natin guys. Panoorin natin. Kung sana kanina kasi bigla pa ako na mental block yung Ako po yung Ang hina kasi ng boses mo daw. Ay, so yun guys, no, bukod pala sa mahina yung boses niya, na mental block siya. Kumbaga syempre, first time niya yun po, no. Kumbaga talaga hindi maaalis, nakakabahan talaga siya. So yun guys. Sa boses mo. Sinabay na po kasi namin si Biancy sa akin kasi baka mahirap na pag mapalayo sa amin. Ang galing. Ang galing nung ginawa ni na Kalinga Prab din, no. Talagang todo alalay siya kay Biancy. Yan, syempre alam naman po nilang first timer na makalabas ng bansa, kaya todo alalay. Talagang hindi iniiwan ni na Kalinga Prab. So yun, very good. Sungit-sungit yung kaya, no? Kaya nga eh. Yeah. Nag-aalala ka nata, Biancy, Kuya. Kinukumusta lang po ko ni Uy, grabe. Kumusta ka? Ano sabi mo? Siguro nakita rin no, guys. Siguro napansin din ni Kalingap Edu doon sa may immigration na talagang napagsusungitan si Biancy doon. Kaya siguro siya kinukumusta kung okay na siya. Ang galing. Hindi rin nagpapabaya si Kalingap Edu. So, positive. Tuloy. Nag-okay na.
Nice one. Ay, ito na. Bali si Kuya Edo. Nako. Ha? Di nakapasok si Ed? Kuya Edo. Nako, yari. Bakit daw? Kailangan daw ng copy ng ano? Yari, si Ed. Di mo kasama si Ed. Sa inyo. Tama yun? Saan ko nito hanap? Dito nakapasok. Di ata sila marunong mag-uusap. Wala. Nako po. Ayan na guys. So, worried. Makikita niyo sa makikita natin sa facial expression po ni Biancy, talagang worried na rin siya. Ano nangyari kay Kalingap Edu? Eh, syempre, maya-maya lang mapapangiti na yan pagka nakita na niya ang kanyang hobby. So, tuloy. Ayun na, oh. Grabe. Lusot. Ganda ng ngiti. Ha? Okay lang. Medyo ano lang. Matagalan lang ng konti. Bakit? So, Laksan mo yun. ha? Sabi kanina ay. Munti ka na? Pinaginitan ako nung ano dun eh. Pinipertinal yata ako. Gusto yata ako maiwan. Pine-personal daw siya, guys. Guys, hindi kaya kasama yon sa mga haters ni Papa Eds at nakilala siya. Grabe, joke lang po. Ay, buti na lang. Nakatakas. Tataranta na ako eh. Naisip ko baka ako naman na maiwan, baka ikaw naman tanong sila. Paano kaya kung nangyari yun? Hindi yun mangyayari. Malulungkot ka ba? Oo. Positive thinker talaga, guys. Si Biancy. Hindi nga daw mangyayari yun na maiiwan si Papa Eds. Grabe, pagiging positive niya. Pero mahalaga. Tuloy na. Yes! Makakahungkot na. Congrats! Ayun na, oh. Grabe. Parang ang lamig, bro. Lamig nga eh. Ayun, may mga ano na kagad. Pabalik rin. Lamig. Gaya pa rin ng dati. Hi. Ha? Akala ko sobrang lamig dito. Uy, Hindi mo ba? Mamaya, baka mabigla ako. talagang matibay si Biancy, guys, sa lamig, ha? Kala daw niya, sobrang lamig. Kaya parang hindi pa rin niya nararamdaman, no? Actually, nasa loob pa sila ng airport. Kaya ganun siguro. Yun. Baka mabayakap ka bigla. Hindi ba? Kundi ba? Saka yung mga dala mo, sigurado kang tatagal ka hanggang 6 days niyan. Parang pang 2 araw lang yun eh. Hindi malaba. Maglalaba pa siya. Ay, may ampaw. Grabe, guys. Grabe, oh. Kararating lang nila, may angpaw na kaagad. Actually, guys, sa mga nakakaintindi po ng ng Chinese, kagaya po ng salita sa Hong Kong po, yung Cantonese o kaya yung Tai, kumbaga naman sa Taiwan, hindi po Mandarin, iba po yung Mandarin. Actually, hindi po yan ampaw, kundi angpaw. Kasi ang ibig po sabihin ng ang means red, A-N-G. Tapos yung pau, yung sobre. So, angpaw. Angpaw po ang tawag dyan. Yan po. Tama to. Magagamit ko to. Wala pa akong payo. Hindi na nakasakay ng gantong bus. Biancy, Nababalik. Grabe, enjoy. Ngayon lang nakakita ng second floor na bus. Malas mo maganda. Parang gusto mo, ito yung bahay mo. Yung bahay. Pumili ka. Alam niyo guys, isa ako sa talagang sobrang natutuwa kay Biancy kapag nakikita ko siya na ganito na happy-happy, nakikita natin sa itsura niya guys na talagang na-enjoy niya. Siguro ang tagal niyang inantay ito. Mabuti na lang at nandyan si Ate Edna, si Ate Edna, si Kuya Bay, na talagang gumawa ng paraan po para makasama ng tuluyan si Biancy po. At ito at talagang enjoy naman niya. Thank you na lang po kina Ate Edna. Grabe malayo na ba tayo? Isang oras mo tayo magkasama dito. Oh, medyo mahaba to. Mahaba biyahe ta. Ano to? Pwede ka pang matulog. Oo. Maganda ka yan.
Wala pa yan. Wala pa yan? Wala pa yan, bro. Grabe. Talagang, Sa Disneyland. talagang niyayabangan ni Papa Ed si Biancy. Wala pa daw yan. Wala pa yan. Siyempre guys, first time po ni Biancy. Kumbaga sobrang nakakaiba naman talaga yung itsura ng Hong Kong compared po sa kahit sabihin po natin sa Metro Manila, iba talaga yung Hong Kong. Iba talaga itsura. Kaya excited talaga si Biancy. Lahat sa kanyang paningin, bago. So, nakakadagdag na excitement para sa kanya yun. Yun. Nakapunta ka doon sa Disneyland. Huwag nakapunta ka doon sa, saan ba yun? Sa The Peak. Baka mas lalo akong mapapawaw doon, bro. Yung pinuntahan baga natin nung gabi, nagsakay tayong ano. Oo, yung barko. Ay, yung barko ba yung bangka? Yung Gabi yun, di ba? boat. Yun yung ano natin unang... Oo, yung unang gabi. Ang lamig doon. Ay. Dapat na-experience mo yung mga yun. Ma-Ocean Park pati tayo. hindi na namamansin si, hindi na namamansin si Biancy. Talagang busy siya sa kanyang, pag re-recording. Siyempre, kahit naman siguro sino, ay ganyan din ang magiging, reaction. Ibibideo mo rin lahat, di ba guys? Naalala ko tuloy guys, konting kwento lang Naalala ko bigla nung first time kong makarating din po ng California at New York po nung madaanan namin yung tinatawag na Street of San Francisco, yung tulay po na mahaba. And ganoon na rin po yung sa New York, yung Liberty. Grabe guys, naisip ko na nung elementary ako, nakikita ko lang po yan sa cover ng notebook namin dati. Yung mga sinuunang notebook po na kulay mapula yung cover niya, tapos may spring yung notebook. Ganun po yung mga cover ng notebook namin noon, na lumang panahon. Ayos, di pa tayo nakakatayo nun. Ayan. Ganda. Yan na. Kaya din nasan siya? Kaya Ed. Tulog pa. Pambihira. Paiwan na ako dito. Uy. Kaya tayo nagpunta dito para mag-enjoy. Oo nga. Hindi para matulog. Saan na tayo pupunta? Sorry. Guys, nagpapabebe. Tawag ka niya. Sarap naman. Pagod pa ako paano yan? So, magkape. Sarap magpabebe guys. Oh. Hindi ako mahilig. Ay. Tara na. Excited na si Biancy, sama mo na ba? Tara na. Yan. Selfie muna tayo. Yan, dito tayo. Guys, napansin nyo, yung mga mata ni Biancy medyo, na rin, halatang puyat, pero hindi talaga siya matutulog, guys, kasi excited nga siya. At gustong-gusto na niyang makalabas din kaagad para makita naman siyempre yung, kapaligiran ng Hong Kong na kung saan sila makakarating na lugar. Yun, normal siguro yan sa mga first timer, di ba guys? Dito pala ang una nating ang una nating destination. Ayun bro. Hindi ko nga alam. Libre lang daw yan eh. Ito yung mga Si Biancy mahilig yan. Yan yung inuulam nila. kahit na ni dati. Tok-tok. Unang vlog. Oo nga eh. Ha? Pulwaw po. Libre daw guys, appetizer. And di ba halaan ang tawag natin diyan guys dito sa atin sa Metro Manila. Yan sarap sa bawan yan guys. May kaunting luya. Nako, sarap. Promise. Kaya wala tong si Biancy, karaarte eh. Wala ang kaarte-arte. Ganyan. Ready ka na? Marami mahaba-habang lakaran to palagi. Baka hindi ka sanay sa paglalakad ng malayo Kailang maglakad ng mahaba basta kasama. Ay! Grabe guys, talaga na parang nang-iinggit si Biancy guys. Ang sweet niya ngayon, lalong-lalo na sa ibang mga senaryo, sa mga ibang shoot nila sa Hong Kong guys. Ang dami niyang kasweetan na pinapakita and nakakatuwa. Ito naman si Papa Ed, syempre, minsan hindi niya nagigets or pinalalagpas lang siguro niya. Yun. Kung ano nung pinagpanas. Seryoso ako dito Mamaya, bumigay siya dyan. Sabi ka kapag hindi ginaya. Mahirap na.
Ang hirap na pagka nakano ka. Palaban yan. Dalawa bro, nagbubulungan yung dalawa. Uy, humiwalay na sila Grabe, guys. may sariling mundo. Humiwalay na. Ay, sariling mundo. Ano ko yung pinag-usapan nun? Hindi na maririnig. Malalaman mo na lang sa edit. Yung sariling mundo. Ang dami oh. Humiwalay talaga. Nagtataranta naman po si Biancy. Excited talaga. Pa rin din sa mga pinupuntahan sa Manila, no? Kita ko lang sa TV. Nakikita mo sa TV ganito. Ayun guys, oh. Sa TV lang daw niya nakikita. Ako nga sa cover ng notebook eh. Ang ganda, no? Iba pa rin pala pag iba pa. Napaka... Ang linis, ang ganda. Yes. Dito tayo, ganda lang. Dito nakatap tayong selfie. Mas maganda dito. Walay lang tayo, ibang lawas mo. Sweet. Ang sweet nila guys, oh. Grabe. Pagod. Ay, grabe. Sabi ko na eh. Nangangatog na ang tugod. Alam niyo guys, nagandaan na ako doon sa mga trip nila sa Cebu, sa Palawan. Talagang gandang-ganda ako doon sa mga senaryo. Pero itong mismong dito. Ito yung sa tingin ko ay sa buong kwento po ng NC, ito yung pinaka-memorable sa lahat sa ngayon. Kasi nga po, natapat na Valentine's Day. At nandyan sila sa ibang bansa po. So talagang hindi nila makakalimutan. And talagang napakayaman po nilang dalawa sa memories. Lalong-lalo na kapag nagkatuluyan talaga. And siguro para sa akin, tingin ko lang, 99.99, kakatuluyan yan. Kayo guys, ano masasabi niyo doon? Laro ng likod ko. Ay nga talaga ako sa lamig. Ha? Pahinga. Ikaw naman, pag nandito ka, okay naman. Sa babos-bos ha. Buti na lang. Lagi kang ano ngayon, dumidikit. Yun. Sweet. Kasi ano eh. Laging dumitikit. Si Biancy guys. Nakakahiya eh. Ayun. Sabi mo gusto ko Joke lang. Sige na. Sanay ka naman dyan eh. Yun. So yun na nga, sinabi na sanay na pala si Papa Eds din. Daka si Biancy na ganun yung ginagawa nila, yung naka-rest yung ulo niya sa shoulder ni Papa Eds, no? Siguro nga po, pagka nagda-drive, hinahatid, sinusundo, o kaya nagpapahinga sa shooting, syempre, alam na natin yun, di ba guys? Yun nga lang, for the first time na nabanggit ni Papa Eds. So kumbaga, confirmation lang. Alam naman po natin na nangyayari yan, di ba guys? Ano eh. Property yan eh. Ayun, no? Property owned by Beyonce. Dito yung Talaga? nakatitulo yan. Grabe ah. Pag-aari na pala ni Beyonce yun, guys. Ano? Mas maganda na ba ang view pa ganyan? ay, teka lang, may ano lang ako. Ayun, no? Muna lang ako. Teka lang, dito ka lang ha. Hindi mo na ako balikan. Mabilis lang. Para sa'yo. Uy, may pasorpresa. Ayos. Siyempre. Para sa'yo ito. Pinag-important ko to ha. Nakita nagbibenta din ng bulaklak. Alam mo, marami akong kakilala dyan. Pwedeng hinga ng tulong para makapagbili nila. Tama. Ang daming Kalingap supporters po sa Hong Kong. Grabe po yung yung meet and greet po nila. Hindi pa natin mare-reactionan dito, guys. Pero babanggitin ko dahil pwede na rin namang banggitin dahil na upload na po ni ni Kuya Val nung isang araw pa. So pwede na pag-usapan din. And grabe po yung meet and greet na yun, guys. Napakaganda ng pinakita po ng ating mga kababayang supporters ng Kalingap. Ang ganda ng ginawa nilang pag-organize. Saludo ako sa inyo. Shout out po sa inyo dyan sa Hong Kong. Yan. Oh, Happy Valentine's Day. Grabe. Yan ha. Di ako halos nagbibigay ng ganyan sa mga tao. Uy. Hihira lang yan. Kaya, swerte ho. Uy. Swerte daw ni Beyonce, guys, at nabigyan ng bulaklak ni Papa Eds. Uy, grabe, Swerte din ni Papa Eds dahil may binigyan siya na isang Beyonce. Di ba, guys? Kasi, sa mga mahalagang tao ko lang binigyan yan. Mahalaga. Yes. Isa ka dun.
Grabe, sobra-sobra na. Isa na raw si Beyonce sa mahalagang tao. Siyempre, may mga pamilya pa naman si Papa Eds. Siyempre, kasama yon sa mga mahalagang tao sa buhay niya, di ba guys? Baka kasi yung iba dyan, mag-isip na naman ng iba. Kaya pinapaliwanag po natin. Grabe na, may pa-flowers pa. Siyempre. Dapat natutulog lang ako. Grabe. Siyempre para tuloy-tuloy ang saya. Makiuso naman tayo sa mga millennial. Ano ba? Mhm. Next time ko man lang nakatanggap kanina pa ng Valentine's. Uwe. Siguro at seryoso ka? Ako pa lang. Grabe, ano? Bakit? Wala ba akong pinigay last year? Wala. Baka nalimutan ko lang. Kaya... Ayan guys, na-booking tuloy. Napag-usapan ko lang yung last Valentine's Day. Baga, ano ba yun? Bago pa lang sila noon, di ba guys? Kasi, parang naging official na nagkaroon ng EDC, December po yata yun eh. Yung pinuntahan nila dun sa, sa isang bahay na kung saan ay parang katiwala yung tatay ni Beyonce. Doon yata nag-umpisa, di ba guys? And that was December ng 2023. Tama ba yan? Tama. Okay. Alam mo, ito siguro ang pinakamagandang Valentine's Day sa buong buhay. Yes. Ako din siguro kasi nasa ibang bansa. Yun! Oo. Sabi ko na nga ba eh. Tapos kasama pa kita, no? Kaya, doble ang saya. Ito mga ganung bagay, na ano ko lang to eh. Nai-imagine ko lang to eh. Nai-imagine ko sa utak ko. No? Kasama mo yung taong mahal mo. Grabe. Ano ka lang. Masaya lang. Nakatambay lang sa ano. So, ganito. Simpleng ano lang. Diba? Ay, nako, guys. Kahit naman siguro ako, guys, gusto ko rin na mangyari sa buhay ko yung ganyan once in a while, di ba? Kahit minsan lang. O kaya kahit minsan nga lang, okay na eh, di ba? Kaya lang yung ano ko, talagang ayaw niya eh. Ayaw niya. Ayaw niya na mga ganyan. Gusto niya sa bahay lang. Kumbaga, simple lang yung mga trip niya. Ako lang yata yung medyo gala ng kaunti. So yun guys, kaya baka hindi mangyayari sa amin yan. Yung ganyan, lalabas ng bansa para mag-spend ng Valentine's Day. Nako, sarap sana. Napaka-romantic. Napaka-special. Yes. Parang ikaw. Sa akin. Grabe. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Wala ka pa? Ha? Wala yan. Siyempre, dapat lang. Araw-araw ko nga dapat ipaparamdam. Tama. Kaso, malayo. Medyo... Sobra-sobra na yung ginagawa kong para sa akin. Bakit naman? Kulang pa yan eh. Minsan guys, marami akong naririnig, no? Na ang swerte daw ni Viancy dahil sa nangyayari sa buhay niya na ganyan. Kumbaga, nagkaroon siya ng bahay na maganda, malaki. Tapos nakalabas ng bansa. Tapos ang dami pa mga nagmamahal. Para sa akin, hindi swerte ang tawag ko dun eh. Talagang deserve niya. Deserve niya na magkaroon ng ganun kasi nga, mabuting tao siya eh. Kumbaga, di ba hindi pa sila naging part ng Kalingap, hindi pa sila nadi-discover ng Kalingap, hindi pa nakikilala ni Dr. Love at ni Kalingap Rob po, ay talagang tumutulong na rin sila. Di ba yung nakwento ng mama niya na may mga strangers na pinatitira sa bahay nila para kumbaga, tumutulong sila kahit alam naman natin na hindi ganun ka okay yung sitwasyon ng buhay nila. Sabihin na natin na, okay, mahirap. Ang hirap kasing bigkasin yung mahirap eh. Di ba guys? Parang iniiwas-iwasan ko rin yan eh, nasabihin. Kasi hindi naman ako mayaman. So yun, kahit mahirap sila dati, talagang tumutulong na sila. Kumbaga, may pagka makatao talaga yung puso nila, pusong Kalingap din talaga. Kaya, mas fit kay Beyonce na sabihin na deserve niya yan. Hindi yung swerte. Di ba guys? Para sa akin lang yan
Pa-comment na lang din guys kung ano naman po ang sa inyo. Kung swerte ba ang tawag nyo or deserve niya talaga. Yan. Kasi, ikaw, swerte ka sa buhay ko. Swerte ako. Swerte ka. Oo nga. Yun, yung salitang swerte na yan. Yan, pwede na banggitin ni Kalingap Edu na si Viancy ay swerte sa buhay ni Kalingap Edu. Kasi nga naman, umpisa nung naging na sila, nagkaroon ng EDC, lalong gumanda po. Then, lalong gumanda yung sitwasyon ng pagbablog ni Kalingap Edu. Lalong dumami po yung sumusuporta sa kanya. May mga bashers, may mga haters, pero mas marami po yung nadagdag na nagmamahal sa kanya. So yun, pwedeng sabihin niya na swerte si Viancy sa buhay niya. Which is true. Ako, aminado ako doon. Bagay, suportado ko yun, sinabi ni Papa Eds. So yun. Nung dumating ka, lalong gumanda. Yun. Lalong sumaya. Yes. Salamat sa'yo. Kaya, yan. Pinapahalagaan ko lang yun. Actually guys, nakakatuwa nga, ang laki talaga ng nagagawa pagka lumalabas kayo ng bansa na parang yung isipan ninyo or yung utak nyo ay nagiging fresh na fresh. Yung hindi nyo nakikita yung mga dati nyong ginagalawan. So, pati yung mga napag-uusapan nyo, nagiging iba din. Kagaya nga po ni Papa Eds, hindi naman niya binabanggit yan dati, di ba? Ngayon, nasasabi na niyang swerte para sa kanya si Viancy, di ba guys? Ngayon ko lang narinig sa kanya Ewan ko kung nakaringgan nyo na siya before, pa-comment na lang din po. Di ba? Yan lang natin. Enjoy lang natin tong araw na to. Yes. Bihira lang tayo dito makapunta Baka susunod na linggo, balik na tayo sa atin. Tinatawa na tayo naman. Ha? Sino ba? Legal dito ang pagiging ganito, ha? Talaga nag-o-observe si Viancy sa paligid, no? Actually, dito lang naman kadalasan sa atin yung yung medyo, ano ba tawag doon? Yung nagkukunwari na mga Maria Clara, yung mga tao. Na pagka nakakita ng ganyan, ay pinag-uusapan na kagad. Pero sa mga moderno na lugar, moderno na countries, baliwala na yan sa kanila, guys. Baliwala sa kanila yan. Okay lang dito maging sweet. Tama. Grabe. Unang araw pa lang. Sobrang saya na. Yes. Kumpleto na kumpleto na para sa akin. So, hindi pa. Yung mga itong travel na to. Kung makakauwi nga ako, okay lang. Okay na sa akin to. Masaya na. Ayan, kumontra to si Viancy. Sa kanya, hindi pa pwedeng umuwi. Ma-Disneyland pa. Siyempre, yun talagang pangarap niya. Kaya siya talaga gustong-gustong sumama dyan. Tapos uuwi. Huwag ganun. Disneyland pa. Ma-Disneyland pa. Sa bagay. Sasamahan kita sa lahat ng rides na gusto. Yan. Nilamig na. Uy, grabe. Malamig bang konti? Sabi ko sa'yo Dapat kasi nag-ano ka. Kinakapalan mo yung jacket mo. Sarap. Ay. Halika nga. Okay ba to? Uminit na ba ng konti? Uminit na ba ng konti? Oo na, uminit na ng konti. Grabe guys, Siyempre, normal din yan. Nasa Hong Kong sila, di ba? Wala magagalit, gano'n. Mapapanood nga lang ng parents ni Viancy. Pero akbay lang naman, siyempre, malamig nga po Ita-transfer lang ni Papa Eds yung kaunting init ng katawan niya sa katawan ni Viancy para hindi lamigin. Kailangang protektahan. So yun guys, eto na naman tayo. And guys, bukas, i-upload ko to maaga-maaga. And then, abangan din po ninyo mga after lunch yung kasunod kaagad. Para makahabol tayo sa mga nangyayari kasi na pag-iwanan na po talaga. So yun, habol-habol. So, thank you ulit guys sa inyong lahat sa pagsama sa akin ngayon. And God bless. At magkita-kita tayo mamaya ulit.